And of course, welcome po sa ating paboritong segment tuwing Friday, ang SSS Boss Believe Kami Sa'yo. And of course, bibigay po namin sa inyo ang lahat patungkol po sa mga programa ng SSS. Pero ngayong umaga, particular po sa tinatawag na Housing Acquired Assets. Ano po kaya ito? Kaya naman pag-uusapan po natin yan with our very special guest this morning. Let us all welcome Attorney Guinevere De Leon, Coordinator po ng SSS Lending and Asset Management Division. Good morning, Attorney. Magandang umaga sa inyo. Welcome to Good Morning, Boss. So, attorney, umpisa na natin. Isa ito sa mga benepisyo o maaring ma-acquire ng ating mga SSS members. Ano po yung tinatawag na Housing Acquired Assets? Ito po ay isang investment housing program po ng SSS na binibenta po namin yung mga na-acquire asset namin na mga housing loans dati na naremata ng SSS at binibenta po uli sa mga interesado, hindi lang sa mga miyembro ng SSS. Kahit mga outsiders or mga non-members pwede. So bakit po ma'am gusto maibenta ng SSS itong mga acquired assets na to? Para po ma-liquidate po at ang perang papasok sa amin pag binenta namin yung housing acquired assets na yan ay mapupunta din sa pondo ng SSS para po pag-ikot sa pagbayad ng benepisyo ng SSS. Pero, attorney, anong klaseng housing acquired asset ito? Ito po ba ay lote lang, bahay na may lote o... Ito ay mga bahay at lote. At meron ding mangilan-ngilan na lote lang. No, house and lot po ito kasi ang acquired asset po ibig sabihin, yun po yung naremata ng mga housing loan accounts na naging delinkwente, hindi nakabayad yung mga nag-uutang sa SSS at pagkatapos nareremata ng SSS, pag napatituluhan na sa SSS yan, pangalan ng SSS, ito po yung tinatawag na acquired asset na. Kaya po housing kasi house and lot po ito. Okay. Karamihan house and lots. So ma'am, just to be clear sa ating audience, so sino-sino po ba yung pwede makabili itong mga housing acquired assets na to? Even non-SSS members? Yes. Pwedeng Kahit sino po. Kahit non-SSS members or SSS members, pwede pong bumili ng mga acquired assets. So, alam natin na ang mga ibang banks din po ay nag-o-offer ng ganito, yung mga nariremata na bahay. Anong kaibahan po nito sa SSS? Mas mura po ba sa SSS o ano po? Yes. Definitely, mas mura ang sa SSS. Kasi po kami, based po appraised value lang po. At ang interest namin, mababa lang. Pag installment, may 6% or 9%. Depende sa amount. So, pwedeng cash, pwedeng installment? Pwedeng cash, pwedeng installment. Ang maximum period ng installment term ay 15 years po. 15 years. Depende po sa edad. Basta 18 years old and above ka, Filipino, at not over 65 years old, pwede kang bumili ng acquired assets sa SSS. So, yung mga boss natin dyan na naghahanap ng napakagandang investment, perfect ito na pwede nilang makuha sa SSS, itong tinatawag nilang housing acquired assets. Pero ito naman po, attorney, paano po yung proseso sakaling gusto po nilang mag-acquire or gusto po nilang makabili ng bahay from SSS? Okay. Una po kasi, pinapublish po namin yung mga acquired assets available for sale. Sa website po namin, pwedeng makita sa www.sss.gov.ph or pwede pong tumawag or pumunta sa bawat SSS office po, no? At meron pong nakalista doon yung mga housing acquired assets for sale. Okay. Tapos, titingnan nila kung saan yung property located, i-inspectionin nila po kasi as is where is basis po ang pagbebenta. So, pag nagustuhan nila, pupunta po sila sa SSS. Meron po tayong form na i-fill up nila na intention to purchase the acquired asset. Tapos meron silang documents na submit, mga ID, mga certificate of employment pagka-employed, or income, proof of income po. Pero attorney, kung kunyari, tinignan ko sa website, may nagustuhan akong bahay, pwede ko bang puntahan may own para i-check? Yes. So may address pong Yes, nakalagay po yung address, nakalagay din po yung description, yung floor area o yung lot area kung saan mismo, pwede po kayong pumunta para makita nyo mismo. So even before applying sa SSS, ma'am, pwede pong dumiretso po muna dun sa house and tumingin sell? po muna kayo kasi Okay. as is where is basis po. So after, pag nagustuhan mo na, that's the time you go to SSS, fill out the form, yung intention to purchase, at magdire-diretso na yan. So napakagandang investment at makakatulong pa tayo para ma-liquidate nga ang Mga houses na to. yes, sa Yes. SSS. So ma'am, just to be clear din again sa ating audience, ano-ano po yung qualifications para doon po sa mga interesado na bumili nitong mga houses na to? Yes, madali lang po. Una, Filipino, 18 years old or above, not over 65 years old, tapos may sapat na kakayahan or income para bumili ng property.
Alright, ito naman po ma'am, paano naman po yun dun sa mga, kunyari, bumili sila, no? Tapos narimata na nga ito, bumili sila ulit, narimata na naman. Paano po mangyayari doon? Meron pa ba silang chance ulit bumili kung sakaling narimata? At kunyari, Yes. may second chance po bang binibigay yung SSS? Meron po tayong tinatawag na redemption period. Yung pong mga, halimbawa, narematahan ng property, nireremata ng SSS, fino-foreclose po ang tawag doon. Meron po tayong 1-year period na tinatawag redemption period within which makabayad uli siya or makuha niya uli yung property na mawawala sa kanya. Pag nagkaroon siya ng pera, ulit, maibayad niya ng full yung naremata, sa kanya uli yung Sa kanya ulit yung asset. bahay. Hindi pa yun matititulohan Hindi, sa SSS. attorney, paano kasi, ang iniisip ko, just in case, kunyari, hindi na talaga niya nakuha, after ilang years, let's say 5 years, nagkapera siya ulit, gusto niya ulit bumili from SSS, papayagan niyo pa po ba? Or meron na siyang parang bad shot na siya na hindi na siya naman. pwede? Hindi naman nababad shot sa blacklisted. SSS. Okay. Always, mabait naman po ang SSS parati. So, as long as may second Basta chance. available pa yung housing unit na yon na hindi pa nabili ng iba, pwede pa niyang bilhin uli at the Okay. appraised value. Okay. Ma'am, yung ano po ba, yung houses na to, meron, pag binili na ng buyer, meron po ba tayong discounts na binibigay? Yes, pag cash basis, may 10% discount tayo outright, ano. Pagka on installment, wala na po tayo yung 10% discount, pero bukod doon sa cash installment, meron din po tayong discount pag halimbawa siya na yung nag-occupy. Minsan kasi yung acquired asset meron pong occupant. So pag nakipag-usap sila at halimbawa nag-vacate na yung occupant at sila na yung nag-occupy, ibig sabihin meron na pong additional 10% discount doon. Ito, attorney, tinatawag nga natin itong investment housing program, no? So, ang bawat individual, entitled sila makabili or makapag-invest. Meron lang po bang limit as kung saan sila maaring mag-acquire ng bahay? Kunyari, per individual, ako, 5 ang bibiling ko. May limit lang po ba? Walang limit as long as may kakayahan siyang bumili. Yun. Walang limit po. Kahit saan din, pwede po. Alright. Alright, ma'am, if ever, baka na installment tayo, di ba? Tapos hindi natin full agad na bayaran. Meron po bang penalty na pinapataw ang SSS pag hindi po nasunod yung schedule na yun? Yes. Meron po tayong 1.5% na penalty, multa, kada buwan pag late siya sa pagbabayad ng kanyang amortization or installment payment. Pero ang SSS po ba ay sumasali sa mga housing fair para maipakita natin sa mga tao yung mga housing na ating binibenta? Yes, taon-taon po sumasali po ang SSS sa housing fair program na sponsored ng HADC. Kaya ang launching po nito parati October sa Mega Mall. So sumasali po kami dyan para maipakita namin sa public or interested buyers na mga housing acquired assets available for sale. Okay. Ma'am, just for added knowledge po sa ating lahat to, ilan na po ba yung mga naibenta po na housing acquired assets and how much na po yung kabuuan kaya? Last year, for 2012, nakabenta kami ng around 150 housing units Wow. system-wide, amounting to around 89 million pesos. This year, as of last week, may 175 units na kaming naibenta, amounting to around 212 million Wow, ang dami na rin, Malaki no? pesos. Oo. Actually, perfect to for investment para dun sa mga boss natin na gusto mag-invest at paikutin ang kanilang pera kasi pwede mong gawing apartment or iparent mo, di ba? Yung Tuloy-tuloy, mabibili no? mo dito. At saka, syempre siguro at this point, do you have any last message, attorney, and would you like to invite our viewers to check out yung sa website po kung saan po makikita tong housing na ito? Yes. Thank you po sa pagkakataon. Pwede pong mag-log on sa www.sss.gov.ph. Pwede pong makita doon sa center part ng page po na may assets for sale. Doon po, it will be listed by region. Halimbawa, Tarlac, Baguio, ganon, San Pablo, Zamboanga, Cagayan de Oro, Davao, or NCR po, meron din po tayong mga assets po. Pagkatapos po, tumingin lang po sila sa bago sila mag-apply kasi po as is where is basis po at they can go to our SSS branches po na mga friendly naman po yung mga housing sections namin doon para mag-register po at mag-submit ng mga documents po. Uy, lastly na lang gusto kong ihabol, hindi naman po matagal yung process. Hindi naman. Usually pag kompleto yung documents, naka-down payment siya,
madali-dali po, less than a month or a month. So, mas Kasi mabilis approve as po. compared sa bank. Opo, definitely. At mas mura pa po. Ayan, oo, mas Very, mura. Ano po, at accommodating pa ho kami lahat. Wow, of course. Yan ang Opo. SSS. Yan ang Yes. serbisyong ibinibigay ng SSS. At ang nakakatuwa doon, Jules, nabanggit ni attorney, ang dami mong pwedeng pagpilian. NCR, Baguio, Tarlac, Hanggang lahat. Zamboanga po. meron. Wow, hanggang Zamboanga. City, yes. We Gusto have mo ng bahay 20. sa Mindanao, no? O yan, Yes. bumili ka sa Baguio. Baguio. Ayan, alright. Thank you so much for joining us this morning. That was Attorney Guinevere De Leon from SSS.